Hi guys, meron akong ipapa-reaction video dito sa panonoorin natin, okay? Eto siya. Ulitin natin. Ano ba yung kapag nagpadala pa lang ako ng pera, alam mo, isang linggo, tapos after ng isang linggo na naman, manghingi na naman sila sa akin ng pera, nagagalit ako. Nasabi ko, wala ba kayong awa sa akin? May buhay din ako dito, wala ba akong pangangailangan? May sarili na akong buhay, hindi ko kayo kaya lahat sagutin, maawa kayo sa akin. Hindi ko pinupulot ang pera dito sa Canada, maawa kayo. Hindi basta-basta kumita ng dolyar. Ma, wag naman. Ganun talaga ako sa nanay ko, tapos tatahimik na sila lahat kasi nagagalit na ako. Ayoko kasi sila sanay na, alam mo yung padala ngayon, isang linggo, tapos next week na naman padala, hingi kapatid. No, hindi ko sila sinasanay na gano'n. Ayoko ng gano'n. Pag alam nilang nagagalit ako, tumatahimik na sila, wala nang ano-ano yan. Ganon din ba kayo? Relate ba kayo mga kabayan ko? Ito masasabi. Dito tayo sa aking reaction video. Hindi nila alam how hard to earn money na kahit kumikita kami ng dollars, we know how to value dollars para hindi kami mahirapan sa katatrabaho pagdating ng panahon. Natuto ako kaming magtipid kasi iniisip namin yung bukas. Yung mga pwedeng mangyari sa mga hindi inaasang pangyayari. Tapos akala nila, basta kumikita kami ng dollars, it's okay na magbigay every time na masaid. Meanwhile, hindi kami magpapasaid kasi sabi ko nga iniisip namin yun, pinaghahandaan namin yung mga posible na mangyari. Hindi yung pag nagkapera kami, ubusin namin yun sa isang sahuran lang or ilang araw lang. Yung iba, kailangan pa nila maghintay ng 15 days para sumahod ulit. Tapos sila 1 week lang, ubos na. Tapos hihingi uli. Grabe ha, ito yung sinasabi ko. You will create financial and emotional burden dun sa tao. Lalo na if hindi naman sila ang responsible sa kawalan mo ng financial mo. Dahil dito sa Amerika, Canada, Europe, everyone, lalo na kapag you are old enough to carry your own life, then responsible mo yun sa sarili mo na maihanda ang buhay mo. Ang kapirahan mo, hindi ng ibang tao, hindi ng family members, hindi ng parents mo, hindi ng mga kapatid mo, hindi ng mga relatives mo. Ikaw yon alone. Lalo na sabi ko nga, ikaw ay adult na, may kakayahan na buhayin at tulungan ng sarili, then responsibilidad mo yon sa sarili mo. Kaya nga maraming mga tao dito na once na pumasok na sila sa mundo ng workforce, talagang ipon ang binubuo nila at retirement. Kaya naman halos lahat ng mga tao dito, they are financially independent. Kaya merong 86 years old na sila, makakapamamuhay pa rin sila ng kanila. May sariling bahay, nasusustentuhan o nasusuportahan ang sarili nilang buhay. Ang mga pangangailangan nila, ang mga bills pa rin nila, kaya magugulat ka dito. 86 years old, magpunta yan sa store, nag-drive ng kanya. Bumili ng wine, nag-provide ng ID niya, dumukot ng sarili niyang ATM card on her own. Ganun sila dito. Wala ditong nakadepende sa iba, lalo na at able pa sila to take care of their own life. Lalo na sa kapirahan nila. Okay? Kaya akala nung iba talaga, yung lalo na sa Pinas na, hihingi ako ng pera. Parang ang daming, alam mo yun, ang daming irresponsible sa mga tao sa Pinas. I mean, even here, meron din ganun, pero bibihira. Bibihira yung mga irresponsible person dito. Bibihira dito, mabibilang mo as in, yung mga taong feeling entitled, aasa lamang sa kapirahan ng iba. Yes, napakabihira. Dahil dito sa Amerika, lahat kami is responsible para sa sarili naming buhay at sa sarili naming kapirahan. Hindi kami umaasa sa ibang tao. Kagaya ko ako. Bata pa lang ako, 18 pa lang ako nagtatrabaho na ako. Mas bata pa nga sa 18 years old, nagtatrabaho na ako. Talagang inihanda ko ang kapirahan ko. Hindi ako umasa sa ibang tao. Hindi ko iniasa ang buhay ko sa ibang tao. Never akong umasa sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko. I carried my own life. I carried my own burden. Yes. Hanggang ngayon, mag-40 na ako next month. And I'm so proud na kaya ko parang sustentuhan ng sarili kong pamumuhay. Hindi ako humihingi ng tulong sa iba. Hindi ako humihingi ng pera sa iba. Hindi ako humihingi ng kaperahan sa iba.
Lahat ng kailangan ko ako nagpo-provide noon. Hindi ako. At inihanda ko rin yung sarili kong buhay dahil ayokong tumanda ako na hindi ko masustentuhan yung sarili ko. Yun ang takot ko sa sarili ko. Yun ang multo ko sa sarili ko. Kasi ayokong maging pabigat sa ibang tao. Ayoko lalo na, sabi ko nga, decisions matter, okay? Yung mga decision natin, may kinalaman yan hanggang sa pagdating ng panahon. So, itong aking decision ko na ito, na ihanda ang buhay ko, akin ito dahil alam ko na kapag hindi ko nihanda ang buhay kaperahan ko, pagdating ng panahon, sinong tutulong sa akin? Diba? Ayoko naman na ang anak ko ang problema sa akin. Ayoko naman na maging pabigat sa anak ko. Yung, alam mo yung hindi mo inihanda yung buong buhay mo, hindi ka nagtrabaho buong buhay mo. Sino mahihirapan nun? Yung anak ko, syempre. Ayoko na maging isa pa niya akong kargo-kargo. Paano kung may pagdaanan din siyang anxieties? Ayoko na, isa pa niya akong intindihin dahil hindi ko na ihanda yung buhay ko. Hindi ako nakapagtrabaho buong buhay ko. Hindi ako nakapag-ipon buong buhay ko. Hindi ako nakapaglaan ng retirement ko buong buhay ko. So, paano ako bubuhay ng anak ko? Diba? Mahihirapan ang anak ko. Diba? Ayoko ng ganun. Kaya hanggat maaari, sabi ko sa inyo, pinagsabay ko ang aking pagtatrabaho at pag-iipon at paghahanda ng retirement habang nung maliit pa yung anak ko. Yes, nagtatrabaho na ako. Hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin ako. At sinisikap na mapaghandaan ang aking pagtanda dahil gusto ko na makapamuhay pa rin ako ng komportable. Ayokong umasa sa iba. Mahirap, sabi ko sa inyo, ang umasa ng kaperahan sa ibang tao. Mahirap na iasa nyo ang kaperahan nyo sa ibang tao. Sabi ko sa inyo, napakahirap. Kaya mas madali kung yun ay maihanda nyo sa sarili nyo sa panahon ng inyong kabataan at kalakasan. Huwag nyong aksayahin yung panahon at oras ninyo na wala kayong ginagawa. Nakaupo lamang kayo or natutulog lang kayo sa bahay. 24 hours kayong gising, tapos kinabukasan, syempre tutulog na kayo. Ang dami nyo, 24 hours kayong gising, tapos tulog kayo ng 24 hours din. Diyos ko, ang dami nyo sinayang na oras at panahon. Isipin nyo pagtanda nyo, wala kayong anak. Sino magsusustento sa inyo? It's not my problem, that's your problem. It's not mine, di ba? Kapag dumating ang panahon, akala nyo hindi nyo pagbabayaran yung desisyon na yan? Yes, pagbabayaran nyo yan pagdating ng panahon. Sino ang magsusustento sa inyo na yan? Yung kawawa nyong mga kapatid na tinulungan niya kayo buong buhay niya? Grabe, maawa kayo dun sa kapatid nyo. Diba? Yung iba hindi ko magets, ha? May mga tao na yung kapatid ang umako ng responsibilidad. Pinag-aaral na nga sila, yung iba hanggang high school, tapos wala pa rin silang ginawa. Hanggang sa lumaki na sila, nakaasa pa rin dun sa kapatid. Ultimo pamasahe nila, hihingin pa dun sa kapatid kung may pupuntahan sila. Di ba kayo nahihiya nun? Di ba dapat tulungan nyo naman yung kapatid nyo? Napag-aral na kayo noon, bilang ganti, tulungan nyo naman yung kapatid nyo na makaaluan-aluan sa buhay, makaahon-ahon sa buhay. Let's say, pinag-aral na kayo ng mga kapatid niya. Ilan kayong magkakapatid na pinaaral niya? So, it's your turn naman na tulungan din naman yung magulang. Huwag nang pahirapan. Okay? At it's your turn na rin naman na intindihin mo rin yung sarili mo. Na kahit pamasahin mo, pangkain mo, mai-provide mo sa buhay mo. Huwag mo nang hingin dun sa kapatid mo. Kasi nakakaawa yung kapatid mong buong buhay na lang niya ay nagsakripisyo para sa'yo. Hindi na nga nakapag-asawa. Oh my God. Grabe, wala din konsiderasyon yung iba, no? Anyways, yun ang masasabi ko. Sana magkaroon tayo ng accountability sa ating mga sarili, okay? Lalo na sa kaperahan, okay? Bye!